Showbiz Fanatics, narito na ang pinakabagong updates kung saan ito na nga ba ang pinaghahandaang ipapalit ng GMA sa tahanang pinakamasaya. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course ipaabot ang aking pasasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit Daver Cards na patuloy na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, bago tayo magpatuloy, ay hayaan po ninyong batiin po natin si Miss Karen Aistro ng isang maligayang kaarawan. Ayan, so deserve po ni Miss Karen, kasi kanina po isinelebrate sa Eat Bulaga yung kanya pong kaarawan at napakarami po yung bumati talaga sa kanya. So anyways, panoorin po natin ang live update na ito. Is, okay po. Here, it Bulaga. Hala? To sing with you, I was really impressed because you're very talented. You have a very beautiful voice. You have a pleasing personality, and you are so pretty. And I cannot wait for you to do a lot of other things. So, looking forward to that, my dear. Hi Kai, this is Mian from Cebu. Happy birthday! Sa Eat Bulaga. And I'm really happy. Wala na po akong mahihiling pa kasi ito na po talaga yung wish ko. Tapos, I just want to thank first of all si Papa God po for blessing me to have this life that I have right now. And I want to thank everyone po sa lahat po ng bumubuo po ng Eat Bulaga. Ma'am Jen, thank you so much. And sa mga writers po, sa mga staff, thank you. And syempre sa nanay ko po, thank you, Mommy. I love you so much. You're so pretty. Thank you. Ito. Ayun, no? Hello, I'm Ice from Mandaluyong. Saan ka pala eh? Siyempre, hindi pwede kami sa birthday nito si Karen. Karen, happy Thank birthday. you po. Ako, ang wish ko for you ay, actually more than anything, sobrang proud lang ako sa mga nararating mo. I've sang with Karen, a few times, and nakikita ko yung dedication niya sa craft niya. And sa bata mong yan, sobrang natutuwa ako sa work ethics mo. So, dahil dyan, and of course, you're in very good company, I'm sure you'll be able to fly and reach your dreams. Happy birthday. Thank you po. Yan na nga dahil kabi-kabilaan po ang post ng tahanang pinakamasaya sa kanila pong pa-meeting at pa-brainstorming. Makikita po natin sa mga pictures and mga photos na ipinopost nila sa kanila pong official official Facebook page na tahanang pinakamasaya at Tape Incorporated. Ay makikita po natin na para tila baga medyo rattle na at talagang brainstorming na sila, at this is gonna be very bad kasi parang feeling ko parang nasa stress na sa kung ano man yung mangyayari kasi mula po nang napalitan yung pangalan po nila, yung title nila, parang hindi na natin narinig na napag-usapan talaga sila At the same time, eto na, dahil po ang GMA ay naghahanda na sa posibleng ipalit nila kasi kung sakasakali po kasi na hindi na magre-renew ng kontrata, ito pong tahanang pinakamasaya, maaari pong ito ang kanilang ipalit. Pero for the meantime, this coming Feb 12 ay magbabalik na nga ang tanghalan ng kampyon bilang segment sa TikTok Lock. According po sa ilang news, ay ibabalik na nga di umano ng GMA7 ang
Tanghalan ng Kampiyon, ang singing competition na napanood sa nabanggit na network mula 1987 hanggang 1992. Si Pilita Corrales at ang pumanaw na komedyating si Bert Tao Marcelo ang mga host noon sa Tanghalan ng Kampiyon. Sa pagbabalik ng Tanghalan ng Kampiyon sa Feb 12, 2024, sina Kim Atienza at Pokwang ang mag-host. Gagawing segment ang naturang patimpalak sa TikTok Lock, ang morning variety program ng Kapuso Network na natutunghayan bago ang tahanang pinakamasaya ng Tape Incorporated. Sanay na ang host ng mga singing competition si Pokwang dahil nahasa ito ng gusto na nagtatrabaho pa siya bilang stand-up comedian sa Music Box, isa sa mga comedy bar na itinuturing ng institusyon. Ang direktor ng TikTok Lock na si Louie Ignacio ang nag-aanunsyo dapat abangan ng mga panalong tinig sa pagbabalik ng Tanghalan ng Kampiyon na isinalarawan niya bilang classic 80s Kapuso singing competition. Matatandaan din na isa sa mga programa or noong time program na napapanood naman sa GMA, ang ito pong It's Showtime, meron naman silang yung kanila pong tawag ng tanghalan, which is ito po isa sa mga singing competition din na tila baga ito'y preparasyon na din ng GMA just in case na magkaroon na nga ng fall out dito po sa noontime program, at least nakahanda na po sila sa pwede nilang ipalit. Meron pong inilabas na article ang PEP Incorporated patungkol sa bagay na ito, pero dahil po hindi pa napatunayan ay agad naman na ipinadelete at ipinabura ito ng GMA sa PEP dahil wala pang kumpirmasyon, ika nga nila. At kasabay nito ang pagpapalabas ng ilan sa mga komento, mga statement po ni Attorney Felipe Gozon at ilang sa mga CEO President ng bagong dito po sa GMA7. Parang sinasabi nila na pinapabulaan na nila yung balita, napapalitan na nga at hindi na i-renew yung kontrata. 2 linggo na ang nakakaraan buhat na magpatawag ang GMA ng audition tuwing Miyerkules at Huwebes para sa mga nagnanais sumali sa Tanghalan ng Kampiyon. Sadyang mahihilig sa pagkanta ang mga Pilipino, kaya maraming lumahok sa audition at inaasahang madaragdagan ito kapag nag-umpisa na ang Tanghalan ng Kampiyon sa February 12. So, talagang ito na po talaga yung senyales na naghahanda na sila sa kung sakasakali man may sarili na silang noontime program na na-establish, mautak ang GMA. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating update. Sabi po ni Ladionel, Attorney Maggie Gardux, mayaman ang mga tambaluslos. Utuin mo na, iakyat ang kaso hanggang sa bubong ng Korte Suprema. Ibitbit mo si Abogadong Paulo Contit at hagdanan, magpayaman ka more sis. Ito po yung kanyang galing ng Attorney Maggie Gardux. Ang galing ng kanyang komenta, nakakatawa Pero anyways, yun naman talaga ang kanyang trabaho, na kung ano yung mga possible thing na pwede niyang gawin. At the same time, bayad na rin naman siya dito. Manalo o matalo siya, bayad siya dito sa nasabing kaso na ito. Kaya sige, mag-apila ka lang na mag-apila hanggang sa bubong ng korte, sabi nga niya. Sabi naman ni Dragon Taurus, wala sa edad yan. Sana ang makuha na lang bago ay at least may konting kapareho ng TVJ ang ability. Sabi naman ni Lapingman, hindi naman sila nag-apply, sila ang nilapitan ni Tobiera para mag-host ng programa at wala silang kontrata na nagsasabing empleyado sila. True. Ito yung sinasabi po ng court na hindi naman talaga sila ang nag-apply sa tape, kundi ang tape ang lumapit sa kanila at nag-offer. So, ibig sabihin, hindi naman nila parang ibinenta yung sarili nila sa tape para po maging employer nila ang tape. Yun po yung nakalagay dun sa na yun. Kaya po yun yung ipinanalo nila, na parang sinasabi kasi ni Garduque na empleyado daw ng tape ang TVJ, diba? Which is very impossible. Na ito yung talagang pinaglaban nila sa korte, at nakita naman ng court na talaga nagsasabi ng totoo ang TVJ patungkol sa bagay na yon. Ilang beses naman na nilang napatunayan yun. Ngayon naman, ang pinaglalaban nila is yung tinatawag na injunction to injunction. Sabi po naman ni Jimmy Timawa, yes, talents lang talaga ng TVJ sa Tape Inc. Dahil base sa mga sinabi ni Miss Chicky Holman sa interview ni Julius Babaw, hindi sila binabayaran ng Tape Inc. Noon pa man, humingi na siya ng tulong sa isang Supreme Court Justice para lang bayaran siya sa talent fee niya for 6 months na trabaho niya. Ang TVJ daw ay hindi naniningil ng kanilang talent fees dahil marami silang sideline na mga show
at may bayad ang mga yon. Si Miss Chiki ay iyon lang ang hosting sa Itbulaga at ang part-time na Rustan's Mall sa cosmetic manager ang kanyang income. Dahil kung regular employee sila, baka sa labor department sila nagreklamo. Ayun. Kasi may interview kasi si Miss Chiki Holman regarding this. Biruin po ninyo for 6 months hindi ka pa sisweldohin. Nagtatrabaho ka tas hindi ka pa sisweldohin. So, talagang may problema talaga sa tape, no? Kahit sabi natin na, sabi nga, 4 million ang kinikita nila kada buwan. Bukod pa dito, nung nagkaroon ng eleksyon na talagang sobrang million po talaga yung kinikita nila dahil po dun sa mga politicians na nag-place ng ads para sa kanila ng bayad. Sabi ni Jenner Bernabe, Attorney Baggy, bayad ka na sa kliyente mo. Huwag mo na ipaglaban yung mali mo, paniniwala. 5 years old pa lang ako, may Itbulaga na. Attorney Maggie, solid TBJ, hashtag Itbulaga, hashtag legit Davercards forever. Ay, true. Ako nga po, wala pa po ako sa mundong ito. May Itbulaga na. Tapos ngayon, sasabihin nila sa tape yan, may Joseph. Kaya talagang hindi sila papanigan ng korte kahit saan pa po sila mag-apela. Hindi sila mananalo. Marami na pong mga abogadong nagsabi dyan. Kaya naman na tong si Attorney Maggie, ano na lang yan, for talent fee na lang talaga yan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!